Isa sa mga mahirap na maunawaan ay ang ating emosyon. Ramdam mo ba yung struggle sa pag-unawa or minsan pagkilatis ng ating mga nararamdaman? Marami sa atin ay nalulula sa mga iba't ibang mga naglipa ng emosyon sa paligid, sa ating sarili, at iba pa. Madaling sabihin pero hindi ganun kadaling gawin. Ganun pa man, may paraan pa rin upang maging payapa ang isipan at puso natin. Yan ang magandang mapag-usapan natin ngayon sa episode na ito. Hello, I'm Gene Sabon III. Ako po ang Senior Pastor ng UBCC Church. Welcome to Speak to Inspire. This is a podcast of the UBCC Church. At sa podcast na ito, tayo ay gusto nating ma-inspire sa magitan ng salita ng Diyos towards a meaningful life. At ang aim natin dito ay magkaroon tayo ng awareness about mental health at talagang maidugtong natin ang mental health sa makadiyos at makabibliyang spirituality. Okay? So, welcome to episode 28. Ang title natin ay Are You Overwhelmed by Your Emotions? In this podcast, you will learn that problems do not lie within our emotions. Kumbaga, hindi sa emosyon natin ang problema, kundi kung papaano ang kasalanan ay nagkaroon ng impact sa ating mga experiences at mga expressions. Alright? So I pray that you will let God heal you and that you will let God lead you in your emotions. By the way, if you are new to this podcast, please consider to follow or subscribe to Speak to Inspire PGE, and we're in Spotify and Apple Podcasts at syempre, meron tayo sa YouTube. So, tara, pakinggan natin ang episode ngayong araw na to. Etong tanong, bakit minsan nalulula tayo sa ating emosyon? Nalulula in the sense na kung English ay overwhelmed. Alam mo yun, yung bombardment ng emosyon natin, negative man o positive, ay nagkakaroon mga kapatid ng dating yon. Okay? At dahil doon, nagkakaroon tayo ng tinatawag na overwhelming na pakiramdam, or sa Tagalog ay nalulula tayo. Okay? So, bakit kaya minsan nalulula tayo dyan? Okay? So, let's read muna yung ating pinaka truth this morning, this week. Sabi dyan, inner healing begins and continues when we let God govern our emotions instead of being controlled by our emotions. Okay? Kaya ang pagsukat ng paglago ng isang Kristiyano is both spiritually and emotionally. So, there's this truth mga kapatid na, yeah, we need inner healing, pero hindi mahina o hirap ang inner healing na proseso na mangyayari sa atin kapag meron tayong tinatawag na emotions na pinangungunahan tayo. Okay, nandiyan ba kayo mga kapatid? Okay, maybe I can... Okay, so nagkakaroon tayo ng itong feeling na, ano ba yan? Lord, bigo na naman ako. Nalaglag na naman yung fruit of the Holy Spirit ko. Something na gano'n mga kapatid. So, we ask ourselves, Lord, bakit ganito naramdaman ko? Christian na ako, ba't naramdaman ko to? Patunay lang yan mga kapatid na we need to continue in our inner healing mula sa Panginoon. Okay, let's continue. So, let's read Psalm chapter 42 verses 1 to 4. I-trim down natin yung mga verses. Okay, let me read sa inyo sa ESV. As the deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I go? When shall I come and appear before God? At sabi pa rito, okay, wait lang, di ko makita. My tears have been my food day and night, while they say to me all day long, where is your God?
These things I remember as I pour out my soul, how I would go with the throng and lead them in procession to the house of God with glad shouts and songs of praise and a multitude keeping festival. Now, as we can see mga kapatid, tingnan nyo dito, ah, tinukoy niya dyan yung soul niya. So alam natin na yung uhaw niya ay hindi yung uhaw sa literal na tubig, kundi yung kaluluwa niya. At alam natin yung tubig in the Bible, especially in the New Testament, ay is the presence of God. Okay? Minsan is the word of God. So whichever man dyan, ay yung pa rin yun. At yung pa rin tinutukoy even sa Old Testament. At ang tanong niya ay, when shall I go and when shall I come and appear before God? Makapagtagpo ako sa Panginoon. At sabi niya rin na araw at gabi, his food ay ang kanyang pag-iyak. So, itong psalmist na 'to ay nalulula na sa kanyang emosyon. Literally, siya ay nalulula. Symbolically, yung luha niya, kinakain niya na, day and night. At pero meron sa kanyang part, especially sa atin bilang Kristiyano, meron din tayo niyan, eh. These things I remember. Yung naalala mo pa rin kung ano ang ginagawa mo na tama, na nagdudulot sa'yo ng kabutihan, na mas magandang emosyon, at may kinalaman iyon sa presence ng Panginoon. Kaya sabi niya, "These things I remember as I pour out my soul." Sabi niya, nakikipag-praise and worship ako, eh. Pumupunta ako sa mga kasama ko mga kapatiran at mayroon kaming celebration. May ka-one-on-one ako, may ka-two-on-one ako, may ka-many-on-one ako. Meaning to say, mga kapatid, habang siya ay nalulula sa kanyang emosyon, he remembers God at yung mga tama na dapat niyang ginagawa pa rin, which is nung time na yun, hindi niya na nagagawa. So, let me tell you mga kapatid, emotions, sabi nga rito, are not inherently sinful. So, kung ikaw ay makaramdam ng burden, ng bagabag ka, galit o saya, or lungkot, or ligaya, or anything else mga kapatid, yan ay bahagi ng paglikha sa iyo ng Panginoon. Sabi nga rito, emotions are not inherently sinful. They are described as a facet of being made in God's image. At yan ay divinely inilagay sa iyo ng Panginoon. At ito pa, yan ay kailangan mo, good or bad emotions, ha? Okay? Ay good or bad, hindi bad na masama, na I mean nagkakasala ka, kundi yung emosyon na you don't feel good, okay? Feeling good ka o hindi ka feel good, may constructive use iyan at merong yang spiritual use. Andiyan ba kayo mga kapatid? Okay? Tuloy tayo. Emotions are not sinful, inherently sinful, however, emotions can lead us to sin and be misused in a sinful way. Halimbawa, yung example na si Ate Lani, wow, in love na ata ako. Okay? Sarap. Pero later na-realize niya, hindi pala will ni Lord. You see, good feeling or bad feeling, hindi kasalanan siya. Ang kasalanan ay gamitin mo yung emosyon mo, good or bad, sa paggawa ng masama. Gets nyo? So emotions are not sinful. Yung reaction mo or respond mo, this must be love. Pero later on, hindi pala love ito. Lust pala ito. Okay? So, tuloy tayo. Your emotions is what makes you a human person. Okay, balik tayo sa emosyon natin, good or bad feeling. You are human because of your emotions. Ang mga robot o mga AI, wala silang emosyon. Okay? At yan ang nilagay ni Lord sa atin mula kay Eva at kay Edan, ba't di sila nagkasala? Pero it's not yung parang nagkamali si Lord sa paglagay sa atin ng emosyon. Hindi.
nagkamali tayo ng gamit. Okay? Yung sinabi ng diablo sa yung ahas sa mag-asawa, si Adam and Eve, "Naku, magiging Diyos kayo." Yung feeling nila, "Wow, ang sarap ng feeling pala na gano'n." That is not bad. Hindi pa kasalanan yun. Pero nung pinitas na nila yung puno, ay puno tuloy, yung bunga, nung pinitas nila ang bunga at kumagat sila, dun sila nagkasala. Pero the devil used their emotions para laruin sila, lokohin sila, and the same thing happens sa atin ngayon. Christian na tayo, pwede tayong laruin ng kalaban sa ating emosyon. O, 'di ba masaya ka? O, tuloy mo lang 'yang kasalanan mo, total masaya ka. 'Wag mo na silang pansinin, mga ano 'yan, killjoy yung mga 'yan. Now, bukod sa ikaw ay nagkakasala, kahit na isang tabi natin, sige, isang tabi na natin yung spiritual na bagay, pero anong ginagawa sa emosyon mo? Your inner healing is hampered at bumabagal. At kahit na Christian tayo, bukod sa disobedient tayo sa Panginoon, sinasaktan natin ang sarili natin, sinasaktan natin ang mga taong nasa paligid natin. Yung humanness natin, yung pagiging human natin, nagiging human error. Let's read. You are a human person who are made in the image of God. Pero yung image of God na-distort. Kaya si David, ang tanong niya rin, how I used to go with the throng. Sumasama ako eh. Pero hindi sinabi ng Bible, kanina yung verse na binasa natin, kung bakit may pag-isolate si David. In-isolate niya sarili niya. Sabi niya, dati kasi kasama ko sila, ngayon hindi sila kasama. Ano ibig sabihin nun? Inihiwalay niya ang sarili niya. Yung emotion niya ang nag-manage sa kanya, imbis na siya ang mag-manage sa kanyang emotion. Kapag ang emosyon natin ang nangunguna sa atin, mga kapatid, listen here. Your emotions will manage you. At ang buhay Kristiyano mo, hindi mo napapansin. Downward. Up man, konti lang. Pero pag gumana naman ang emosyon, down na naman. At yung i-denown niya ay mas lalim pa kaysa doon sa itinaas niya. So, downward ang flicker. Okay? Parang lifeline, pababa ng pababa. Okay? Sana pataas naman. So, what does this mean sa atin? Don't let your emotions manage you, but manage your emotions through the help of God. Kasi bakit? Mas yung inner healing mo, yung pagbawi mo, mas nagagawa ng Panginoon. I mean, paano ka ihilumin ng Panginoon kung hihilumin ka na ngayon, magkakasala ka twice. And then, hindi ka na mahilo, magkakasala ka na naman twice, halimbawa lang. At pag sinabi ko magkasala, ay hindi lang sa Diyos, kundi sa sarili mo at sa ibang tao na nasasaktan mo din every time na nagkakasala ka. Diba? So, where does this lead, mga kapatid? The problem lies not in the emotions. Okay? So, hindi ang emosyon mo ang problema mo. Kasi ang emosyon ay hindi kasalanan. Again, yung malungkot ka, mainis ka, magalit ka, hindi kasalanan yun. Sabi nga ng Bible, in your anger, do not sin. So, saan ang problema, mga kapatid? But in how sin has impacted our emotional experiences and expression. Kung ikaw ay nakaramdam ng galit at nilaro mo yung galit, naging puot, nagkakasala ka na. Okay? Kapag ikaw ay hindi nakapigil at bigla mong binatukan, sinampal, on bad words ka sa kausap mo, siya man ang nagkasala o hindi, yung expression mo na yon, doon ka nagkasala. And you, listen here, and you are hurting yourself. Alam natin yan, lahat tayo nakakaranas na ganyan. Kaya, importante mga kapatid, na bigyan tayo ni Lord ng self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, kindness.
kindness, gentleness, and self-control. Basta siyam yun, di ba? Now, talking about emotional and spiritual maturity. Doon ngayon pumapasok mga kapatid. If we are spiritually mature, you manage your emotions. I'm not saying here na 3,000 years na akong Christian pastor. If you are not managing your emotions well sa tulong ng Panginoon, then you are emotionally immature. Ano man ang idahilan natin. Pero on the other side, kung ikaw ay lumalago sa mga activities, lumalago ka sa pag-serve mo sa Panginoon, you're growing in wisdom, and at the same time, you are growing emotionally. Nag-grow ka sa love, sa joy, sa peace. Yung tinanong ko kay Nakatilani, yung peace of mind, yun din yung peace of the Holy Spirit. Diba? Love, joy, peace, patience, kindness. Last week, ang pinag-uusapan natin is about kindness. So, you see all these things. So, mabilisan mga kapatid, mabilisan. How to let God manage your emotions. So, papaano yun mga kapatid? Okay, nakalagay na yan dyan. Screenshot nyo lang if you like. Number 1, never let your emotions have the final say. Nagalit ka. Okay lang yon. Pero wag yung galit mo ang may final na magsasabi na, oh, galit na ako, galit ka na dapat. Okay? Pag sinabi ng doktor na wala ka ng pag-asang gumaling, halimbawa yung doctor of medicine, okay? Tinaningan ka ng doktor. Hindi rin doktor ang may last say, si Lord. So kapag tinaningan ka ng emosyon mo, galit ako, magalit ka na rin. Hindi siya ang may last say. You, especially the Lord. Pangalawa, vent out your feelings to God. Pag sinabing vent, yung, alam mo yan, ventilador. Ilabas mo sa Lord. Si Lord, look at Psalm 42. Sabi niya, my soul thirsts for God, for the living God. So alam natin na yung uhaw niya because he's been distant from God. So ilabas mo. At sabi niya, Lord, naalala ko to. Lord, naalala ko to. So kausapin mo si Lord. Kausapin mo rin ibang tao, pero be sure na kausapin mo rin si Lord. At ilabas mo kay Lord yung feelings mo. Lord, nagagalit ako sa sarili ko. Lord, nagagalit ako sa tao na to. Lord, nainis ako. Lord, natutuwa ako. At sa sobrang tuwa ko, Lord God, hindi yung maganda ginawa ko. Lord, kala ko love. Yung pala, hindi pala love. Lord, patawarin mo ako. You see, vent out your emotions. Number 3, replace stress with truth. Palitan mo yung stress na feeling. Nakaka-stress naman. Okay. Para i-manage mo emotions mo, yung nararamdaman mo stress, palitan mo ng katotohanan ng Diyos. At until such time, na ito yung truth, ito yung stress, mas paniwalaan mo yung truth, at kung hindi man siya pumantay sa stress, matalo niya yung stress. And then mawala yung stress. And the truth prevails. At ano yung truth? The greatest remains. These 3 remains. Faith, hope, and love. But the greatest is love. Bakit na-stress tayo? Nawawalan tayo ng faith. Nag-worry tayo. Bakit na-stress tayo? Nawawalan tayong pag-asa. Gumagawa tayo ng paraan natin. At para magawa natin yung paraan natin, nandiyan lalabas yung verbal abuse, physical abuse, or whatever man. Kasi wala pa rin pag-asa. So we make our way into the situation. Faith, hope, love. Kapag wala yung love, na-stress ka. That's why you pray to the Lord, give me your faith, give me your hope, give me your love. Amen? In conclusion, mga kapatid, let God heal your inner self and let Him lead you in your emotions. Nandiyan ba kayo mga kapatid? It's this season, itong ginagawa nating lahat ng ito. Yung payagan mo si Lord. Every time na feeling mo, naku, papalayo na ako mga Lord, dahil sa emosyon ko na to. I-submit mo ang emotions mo sa Lord. At hindi ikaw ang magpapagaling sa sarili mo. Hindi, okay na ako,
okey na ako ba daw okey na ako. Hindi pala siya okey. So let God heal you. Hindi ikaw, hindi ako, hindi asawa mo maghi-heal sa'yo, hindi yung anak mo. They may make you feel good lalo kung susunod sila sa'yo. Ay salamat sumunod din sila sa akin. Pero hindi yan ang healing mga kapatid. Kapag napuwersa mo ang tao na sumunod sa'yo at you feel good, that's not inner healing, that's manipulation. Pero kung sinubmit mo sa Lord, yung sitwasyon ay hindi pa rin okey, maaari hindi pa rin okey ang sitwasyon. Pero I know okey ni Lord ay ikaw. God bless you kapatid. You are being healed in the inner man, in the inner self. And let God manage your emotions. And you will be happier. Masasabi mo, this is the day that the Lord has made. I will rejoice. May problema man, mag-fail ka man, halimbawa lang, nakakabawi ka agad. Kasi bakit? God is managing your emotions. Thank you for listening to today's podcast at I pray na ma-share mo ito sa iyong relatives and friends at sila din ay makinabang sa napakinabangan mo sa iyong pakikinig today. So until next time, see you in the next episode. See ya!